Time yan sa DCRH sa oras na 4:40 ng hapon. Sa bahagi ito ng ating programa, makakausap natin si Dr. Alvina Pauline D. Santiago, isang kilalang pediatric ophthalmologist. At kagaya ng sinabi natin sa poster, tatalakayin natin ang mga rason kung bakit nagkakaroon tayo ng dry eyes at ano-ano ang mga pwedeng gawin para maiwasan ito. Doktora Alvina, magandang hapon. Welcome to the show. Magandang hapon po. Salamat po at inimbitahan niyo po ulit kami para makapag-diskusyon tungkol sa dry eyes po. Welcome. Yes. Alam mo, kami ni Emer, Yes. hindi kami kasing bata ni Cory Quirino. Kasi si Cory Quirino, ma'am, nakita niyo naman, dahil nagla-lock refresh yan, parang hindi lumalagpas Yes. na 40 anyos. Kami po ni Emer, Yes. 63 na kami at minsan, parang kumakati mga mata namin kagaya ni Emer, doktora, palagi kung saan namamasyal, kung ano-ano mga blue zone ang pinupuntahan. Kaya sa bulsa naming dalawa, meron kaming dalang eye drops na clock refresh. Bakit ba nagkakaroon ng parang makati at dry ang aming mga mata, doktora? Yeah. Yung dinescribe niyo po, para po siyang allergic conjunctivitis, no? Nagkakaroon din po ng allergy yung mata. Usually nagre-react, nagre-react po siya sa mga environmental allergen, mga dust mites, minsan pollen. So pag grassy, minsan yung mga grasses, you can be allergic to it, no? So ang matang naga-allergy, para ho siyang nakakaramdam na parang may buhangin yung mata. Natutuyo din po kasi parang namamaga, tapos mas mabilis siyang matuyo. Tapos pipikit ka na ng pipikit, so feeling mo parang bakit ba parang gusto kong pikit ng pikit. Kasi parang natuyo na siya, tapos pakiramdam mo pa may buhangin. So ang gagawin doon dapat, usually the way we treat it is kung alam nyo kung ano yung allergen mo, dapat iiwasan mo yon. Kung hindi mo alam yung allergen mo, wala tayong choice, iti-treat natin yung symptoms. So may gamot na para sa allergy, merong pamatak, merong iniinom, tapos may gamot din na para hindi matuyo yung pakiramdam ng mata. So yan yung role ng mga lac refresh o kaya mga artificial tears as we call it, as a class of medicine, no? Right. At pagka nagkakaedad, lalong nangyayari, doktora. Tama din po yun. Pagka nagkakaedad po, lalo na kami mga babae, pagka nagkakaedad po kami, kasama po yung mata sa parang natutuyo. No? So, kailangan kailangan din po masipag eye drops even before you feel the symptoms. Ang symptoms ng dry eye ay yung parang parang may buhangin din, tapos pagka rin natutuyo, parang balat pag natutuyo, makati din siya, no? So parang hindi mo alam kung minsan allergic ba to o dry eye ba ito. Pero pag may edad na tayo, kadalasan po yan ay dahil nagda-dry din po yung mata natin. So kailangan din po masipag tayong mag-lubricate. Para pong lotion sa balat, kailangan din eye drops yung mata. Tapos, ang isa pa hong cause na madalas, lalo na yung mga bata, dati hindi ho namin nakikita sa bata yung dry eye, ay digital eye strain. Ibig sabihin, madalas matagal sa harap ng gadgets o computer. Pagka ho kasi matagal ka sa harap ng gadgets, kuminsan, yung normal blink rate po natin bumabagal. Tapos, parang titig na titig ka, hindi mo naibiblink ng tama yung iyong mata. So, ang nangyayari, natutuyo yung mata mo ngayon. Pag natuyo na, tsaka mo siya susubukang habulin, blink ka naman ng blink ngayon. So, para ka ngayong may tik na ganyan ka ng ganyan. Kasi tuyong-tuyo, pinipilit mong mabasa. So, mas maganda yun, tulungan na lang natin. At saka, mas maganda, huwag masyadong abusuhin ang paggamit ng gadget. Narinig ko kanina, sinabi ni Ma'am Cory, marami siyang binigay na tips. Maraming magandang tips doon. So, sana mabasa din ng mga hindi nakahabol. Opo. Oo, alam mo naman, may mga gulay din, di ba, doktora? Siyempre, ang mga kinakain mo, nakakatulong din, doktora, sa paglakas ng mga parte ng katawan, kasama ang mata. Kasi, lumaki kami, doktora, kailangan kumain ng carrots. Tama. Ngayon ba, relative pa rin, ano pa rin ngayon? Carrots pa rin? Yung number 1 po sa tuyong mata ay water pa din. Tapos ang susunod, yung carrots po, tsaka yung mga papaya, they are rich in carotenes,
and lutein and lutein and zeaxanthin as pinakita nyo din kanina sa isang table nyo, no? So maganda yan sa general health of the eye. Yes. Ito, may mga nagme-message na taga-call center daw itong si Marie. Minsan, 8 oras. Siyempre, nakaharap sa screen, doktora. Nasi-strain din ng kanyang mata. Hindi ba? Ano naman dapat ang nilang gawin maliban dito sa paglagay ng eye drops? Kasama po yung matuto tayong magnakaw ng konting pahinga ng mata pagka nasa harap ng computer screen. So dyan po pumapasok yung sinabi ni Ma'am Cory kanina, 20-20-20 rule, no? So every 20 minutes, either itingin mo sa malayo sandali, di ka na mahahalata ng boss mo na hindi ka nakatingin sa computer mo. Itingin mo lang sandali sa malayo, o kaya ipikit mo lang naman sandali, parang mag-blink ka lang a few times. Kasi kahit man lang mga 5 to 10 seconds na nakapag-blink ka, malaking ginahawa yun sa mata kaysa yung tuloy-tuloy na nakatitig, no? So, yun yung isa, yun yung ganon. Tapos you can make the font as big as your computer will allow it. Kasi pagka masyadong maliit, mas lalo tayong nagsistrain, mas lalo tayong nanggigigil dun sa tinitingnan natin, mas nakakapagod po yun sa mata natin. Alam mo, partner Cory, Emer, no? Ito nangyari sa akin. Yes. Sabi ng misis ko, bakit ba lapit mo yung telepono mo sa mata mo? Yes. Sabi ko, hindi ko na masyado mabasa. Sabi niya, hoy, kaya nga pwede ka magbago ng font size. No, tama. Di ba, doktora? O inayos ko yung font size, Cory, Emer, doktora. Di ngayon, hindi ko na rin nalapit yung telepono. Oo, kasi yung iba, meron pa kagaya ni Emer, ayaw pang pumarap sa katotohanan na 63 na siya. Hindi niya pinalalaki yung font. Kasi doktora, ayaw ni Emer makita nung katabi niya yung mga text niya. Tama. Dami sa ito. Pero, doktora, yung palang font, critical yung font size, doktora? Opo, malaki yung ginahawa pagka, yung komportable ho kayong font size. Siyempre, mentras bata, mas gusto nila maliliit para nakikita nila agad lahat. Pero pagka may idara na tayo ng konti, mas maganda po yung malalaki para mas relax po ang pagtingin natin sa mga binabasa natin. Meron pa hong isang pwedeng baguhin, yung ilaw. Yung ilaw ng computer, no? Wag ho masyadong maliwanag, wag din ho masyadong madilim. Kasi yung mga bata, yung iba, ang ginagawa nila, dinidiliman para humaba ho ang buhay ng baterya. Kaya lang, nasistrain din po yung mata nun. Hindi rin ho pwedeng masyadong madilim. Ito, isang tanong naman si Roger. Gumagamit daw siya nung ma'am, okay lang ba yun? Gumagamit na parang goggles o salamin na wala namang grado para dun sa glare. Ano bang epekto nun, doktora? Para hindi masyadong glare yung screen. Magagalit sa akin yung aking mga kaibigan sa optical industry, no? Wala pong proof that walang mga pag-aaral na nakapag-prove na it actually helps prevent eye strain, no? Pero marami pong umaasa na dahil ginagamit nila yung mga salamin na may blue at saka UV filter na nakakatulong siya sa eye strain. It's really more the way you use the computer, more than the supposedly blue filter glasses, no? Ayun. So, hindi naman pala kailangan. Ano lang pala yun, arte lang pala yung gumagamit ng mga goggles. Hindi po nila na-prove. Opo. Although nung araw, doktor, naalala ko yung mga kaunahan na mga computer, merong filter Merong linalagay na parang pero para hong lumalabo, di po ba? Mahirap hong makita yung distinctly yung mga images on your computer. So since hindi rin siya proven, hindi rin ho ako endorser noon. Hindi ko rin po yun ina-advise kasi dahil mas malabo siya, you end up straining more to see better. Ayun. And at what age? Okay, go ahead, Cory. Go ahead. Minention ni Doktora yung strain. Yung mga tao walang salamin o hindi ina-adjust ang kanilang grado,
At nag-i-strain ganun kapag tinitingnan nila yung mga mensahe sa cellphone or sa laptop. Masama ba yon sa mata? Opo, pag sa bata po, mas masama dahil it contributes to the increase in the prescription kasi mas napapagod yung muscles for focusing. Sa atin namang matanda, it causes headache, it causes, yung iba ho, na umaabot pa sa parang nasusuka, nahihilo, nasusuka. Yun. So mas maganda po, tama yung gradong suot natin. Opo. Okay. At what age, doktora, ideally, should you have regular eye checkup? Yun. Yan. Maganda po, pagka high risk po yung pamilya, high risk po yung bata. Usually po, yung mga high risk, yung mga born prematurely, Mhm. kaya yung born premature, newborn pa lang po sila, nasa nursery pa lang po sila, tinitingnan na po sila ng mga espesyalista. Pero kung Ayun. high risk yung family, kunyari, both parents have glasses, o merong mga family history ng mga inherited diseases, kahit po maaga, kahit po 6 months old pa lang po yung bata, tinitingnan na po namin yon, pwede na po namin tingnan yon. Oh, ito, ano siya, Lala Move driver, si Alex. Throughout the day, syempre, minsan yung takip ng kanyang motor na lente nung kanyang helmet, hindi nga ginagamit. So, parang napapagod daw yung mata niya. Lalo na pag mainit sa araw, doktora. Ano dapat niyang pagka gawin? hindi niya ginamit yung lente, so mas exposed siya sa environmental allergens. Mas exposed din siya sa hangin. So mas madali ding matuyo yung mata. Tapos kung meron pala siyang grado at hindi niya ginagamit, tapos maghapon din siya nagmamaneho, so maghapon din siyang nasistrain. So may Ayun. purpose yung visor. Kaya lang dapat malinaw yung visor, hindi yung maraming gas-gas. Kasi pag maraming gas-gas, mahirap din to look through it. Kaya kung minsan sila tinatanggal nila, kaya lang it allows everything to get in touch with your eyes, hindi po ba? Oo, totoo yun. Nung araw, partner ko rin, nagmumotor ako eh. Nakakalimutan ko dalhin yung helmet na may ganun. Nako, I tell you, napakahirap. Sakit sa Kasi, mata, opo. di ba, doktora, minsan insekto pa makakapasok o mapupuwing ka ng konti. Ito. Si Bernard, driver daw ng bus papuntang norte. Siya po parang napapagod daw siya, parang inaantok. O kaya, pag mahabang biyahe, parang napapagod ng mata niya. Doktora, ano dapat ang gawin? Unang-una alamin kung may grado siya. Kung may grado siya, kailangan niyang isuot yun. Pangalawa, talagang malakas makatuyo ng mata yung para sigurong concentrated siya doon sa ginagawa niya. So nakatingin siya sa daan. Minsan nakakalimutan nilang mag-blink. Pangatlo, Yung blink na yun, ano? Kailangan mag-blink. Opo. So Ayun. tama po yung sinabi nyo kanina na mag-blink, consciously mag-blink, lalo na pagka nararamdamang humahapdi na. Pangatlo, kailangan po yung mga aircon at saka electric fan sa loob ng sasakyan, wag pong itapat sa mata kasi malakas po makatuyo. Ayun. Kasi mainit po, no? So gusto mong nakatapat sa mata nyo, Oo. malakas hong makatuyo ng mata at makahapdi ng mata yun. Okay. O, dapat pala hindi Doktora, nakadirekta ang vent. Sinabi ng ating listener na inaantok siya sa daan. Kasi Oo. may hypnotic optical illusion yung daan. Kapag diretso lang yung daan na yon, hindi ba talagang hypnotic ang epekto sa utak mo? Siyempre, aantukin ka rin. Opo, so yung pagkaantok naman sa daan, marami hong dapat ginagawa doon, no? Dapat you had a good night's sleep before you drive for a long Yan. distance, tapos hindi ka kulang sa tulog, tsaka sana yung iba, kasi yung iba, yung mga, lalo na yung mga nahilik, akala nila nakatulog sila, pero meron Hindi palang pala. sleep apnea. So paggising nila, Ayun. hindi sila mga nakapagpahinga completely. So parang hirap din sila parang antok na antok at pagod na pagod sila kahit na feeling nila nakapag 8 hours of sleep sila, no? Tapos kaya din yung ating mga ibang bus companies, if you notice, meron silang karelyebong driver, no? Parang Ayun. may co-pilot sila, no? May driver na pwedeng rumilyebo pagka napapagod. Lalo na Alam mo, pagka ganyan. iniutos na ni Secretary Vince Dizon yan na dapat talaga yung mahabang biyahe. Kasi, doktora, ideally, maybe 4 hours, 5 hours of Opo. driving. Opo. Di ba? Beyond that, parang hindi na masyadong alert.
Kaya nagkakaroon tayo ng mga aksidente, di ba, Cory? So, dapat siguro 4 or 5 hours, pwede na, maximum. Doktora? I agree. I agree. Pero, syempre, limited tayo sa number of drivers that you have. Pero mas maganda pa na may karelyebo sana sa loob ng sasakyan. Lalo na pag Tama. drives beyond 4 or 5 hours po. Okay, hindi Doktora, naman may pwede tanong uminom dito. ng kape. Ayan. Oh, kape. Kape ng kape. Hindi naman Oo. pwede ganun. Totoo yun. Nakakatakot O po kaya, kasing i-advise na painumin ng mga kape o kaya yung mga lipovitan kasi yung iba po tumataas po masyado yung heartbeat. So heartbeat. Oo. nakakaproblema din po sa puso pagka inabuso po yun. Ano? Mm-mm. Okay. Doktora, ano ang maiging gamot para sa dry eyes? Ito, tanong ni Alicia. Ang unang-una niyong gagawin ay iinom kayo ng sapat na tubig, no? So hindi naman lahat kailangan ay pinapatak agad. Yung karamihan kasi dehydrated pala kayo, no? You're not drinking your 8 to 10 Enough. glasses of water a day, A no? day. Tapos pagka natuyo na yung mata at hindi kaya nung ganun, meron kasi, lalo na yung mga, kunyari yung mga hormonal at saka yung mga aging population, kailangan nating tulungan ng pamatak. So yung pamatak po, pag sinabi ng doktor na 3 times a day, 3 times a day nyo. Hindi naman importanteng, hindi kami masyadong stricto na every 8 hours strictly. Usually yan, separate lang namin during your waking hours. No? Kasi tulog ka, hindi naman masyadong matutuyo yung mata mo. So umaga, tanghali, gabi kung 3 times a day. Pag 4 times a day, umaga, tanghali, hapon, gabi. Pagka 6 times a day, umaga, morning merienda, tanghali, afternoon merienda, dinner, bago matulog. Ganon, para madali. Bago kumain. Opo, para hindi malimutan. Ano po, kuminsan kasi pag nag-strict tayo ng 6 times a day na every 4 hours, naku, nakalimutan ko na yung isang dose. Naku, gigising pa ako ng hating gabi. So minsan hindi na lalong hindi nakukumpleto yung 6 times a day na inuutos ng doktor nyo. Tapos yung mga gamot po sa dry eye, iba-iba lapot yan. Meron mas malabnaw, meron parang Colgate sa lapot. So depende po sa problema nyo sa mata, iba-iba po yung itatry minsan ng doktor ninyo, no? Ayun. Basta kami ni Emer at si Cory, isa lang ang dala namin sa bulsa namin. Yung Lucky Fresh. At kami po, siyempre, ang ginagawa ko, Doktora, 3 times a day, imbis na kumain ng matamis or sweet, Yeah. yun na lang ang katapat ko, yung Lucky Fresh. Magugustuhan ni Cory yan kasi siya nagsasabi, huwag masyadong kumain ng mga masyadong matatamis. Ano, Cory? Hindi lang. Wag din kayo masyadong uminom ng maraming kape or tea kasi nakaka-dehydrate din po yun. Opo. Water Ayun. po Nako. talaga. Opo. Hindi, ako isang cup na lang kasi beyond 1 cup, punta ako, nag-jingle ako sa nagiging diuretic. Opo, Doktora, diuretic po talaga. okay, nasa opportunity to give your message sa ating mga listeners, mga televiewers, mga seniors, especially na nanonood sa DZRH Facebook at saka sa YouTube. Go ahead, Doktora. Okay, yung ating mata, dalawa lang po yan. Alagaan po natin yan. Medyo madali lang naman po siyang alagaan. Huwag po natin siya masyadong papagurin. Kasi pagkagising nyo sa umaga, ginagamit na natin siya. No? So pagka pinagtrabaho nyo pa ng Korean telenovela at saka Nag-Netflix. ng Netflix o kaya ng Candy Crush, kailangan medyo conscious po tayo na paputol-putol po ang gamit. Huwag pong tuloy-tuloy ang gamit. Kung kailangan pong ipikit ang mata, ipahinga po ang mata. Importante din po ang matulog ng maaga o kaya isagad nyo po, lalo na yung mga BPO natin, kung minsan hindi sila pwedeng matulog ng mga gas, may oras na sila ng tulog. Pero pag sinabi sa inyong dapat ay may tulog kayo pa rin ng 8 to 10 hours, itutulog nyo pa din. Ito kasi gising eh. So pagka extended hours of waking hours, na natutuyo din po yung mata. So ipapahinga ho natin, matutulog po ng maaga at dapat wag na hong itabi yung cellphone sa kama. Ayun, nako. Emer, makinig ka. Ayan. Wala. Kaming guilty. Opo, pagtulog po, iwan nyo po yung cellphone dun sa charger na malayo sa inyo. Alam mo, Doktora, hindi ko na siya ginagamit pang alarm. Opo. Yan. Yeah. Bumili na ako ng alarm clock. Opo. Para hindi ko na tinatabi sa akin, Cory. Okay, Doktora, may nagtatanong, saan ka pwede kontakin? Anong hospital ka nandoon? Doktora, go ahead.
Give your Okay, contact nasa ano details. po ako? Nasa St. Luke's. I see patients in St. Luke's, Quezon City and the Medical City in Ortigas. So if you Okay. call Oy. the trunk line, pwede naman pong mapatingnan kami doon. Mapatingnan kayo doon sa clinic. I'm also Okay. on Now Serving. So if you look for me, sa Now Serving, makikita nyo rin po yung pangalan ko. And then we can give you instructions there na po. Okay, Dr. Alvina Pauline D. Salamat. Santiago, Division Chief Santiago. Pediatric Ophthalmologist sa PGH ka rin pala, doktora. Apo, nagtuturo po ako doon but I don't see patients there except those that are referred to us sa subspecialty po. Apo. Kabatch namin si Dr. Gap Legaspi. Opo, very Gerard, good po. Oo. Nagtuturo yan. pa rin po ako doon. Opo. Marami pa Okay. po tayo natutulungan doon. Okay, doktora, maraming salamat sa oras po at more power and have a beautiful eyes all the time. Maraming Yeah. salamat po. Thank you very much for your Bye po. interest also. Thank you, Thank you. Dr. Bye-bye po. Bye-bye. Okay, dito, ayan. May babatiin Tiago. ka pa, Cory. May babatiin ka pa. Go ahead. Actually, isang reminder lang sa ating mga kababayan, uminom Okay. ng tubig. Napakahalaga ng tubig sa ating kalusugan. Hindi Okay. lamang sa ating immune system, kundi pati rin sa ating mata. And eat your carrots! Eat your Yes. spinach! Okay, Emer. Alam ko may mababatiin Yes. ka, may birthday ngayon. Si Ruben. Ablan. Yeah. Happy birthday, Oh, Ruben. Ama Berde, kalika. Oh, yes. Of course, sa DAR SSO office, nagtulungan kami para magbigay ng kabuhayan para sa mga beneficiaries. And yes, ang ating mga Encanto family sa Barangay Encanto, Enchanted Farm dati. Yes, hello! Lahat kayo po. Thank you. Okay, sa oras na 5:02 ng hapon, dito po nagtatapos ang paborito niyong programa Kaimya sa DCRH. Tandaan nyo, tuwing Sabado, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, ang inyong paborito programang Kaya. Kaya! Oh! Yan! Yan! Bye! Bye-bye, Atlet!